Shoutout nga pala kay Gretchen Mipranum bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Tyrese Haliburton, gagamitin ng motibasyon ng kritiko ng mga tao sa final run. Kawawang Zion, walang gustong makipag-trade sa market. At may bagong ulat kay Giannis sa Warriors. Kailangan talagang isuko si Butler at Green. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang star ng Indiana Pacers na si Tyrese Haliburton ay naghahanda para sa kanyang unang pagkakataon na makalaro sa NBA Finals at matatag na siyang kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na player sa liga. Ngunit hindi pa rin niya lubos na nararamdaman ang kasiyahan. Former 3-star recruit lamang mula sa Oshkosh North sa Wisconsin at isang player na ipinagpalit ng Sacramento Kings matapos lamang ang 109 na laro sa kanyang career. Hindi ito titigil kailanman. Sa tingin ko, bahagi ito ng aking determinasyon, sabi ni Haliburton nitong araw, isang araw bago harapin ng Pacers ang Oklahoma City Thunder sa unang laban ng NBA Finals. Siyempre, gusto kong maging pinakamahusay, gusto kong maging dakila, gusto kong gamitin ang bawat patak ng kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos upang maging pinakamahusay na player na maaari kong maging. Ngunit ang kahit kaunting pagdududa ay mabuti para sa akin. Gusto kong marinig ang mga ganoong bagay. Patuloy kong sasabihin sa inyo na hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng iba. Pero mahalaga iyon at nasisiyahan ako sa ganon. Si Haliburton, isang 2-time All-Star sa edad na 25 taon, ang nagtulak sa pag-angat ng Pacers at nilampasan ang inaasahan ng marami. Nang hindi siya inabangan ng mga elite schools, napunta siya sa Iowa State. Sa gitna ng kanyang standout sophomore campaign noong 2019 to 2020, kasama ang Cyclones, nagtamo siya ng bali sa kaliwang pulsong nagtapos sa kanyang season. Nagdeklara siya para sa 2020 NBA Draft at napili bilang ika-12 overall pick ng Sacramento Kings. Sa kanyang ikalawang season, kinailangan ng Kings na mamili kung si De'Aaron Fox o si Haliburton ang kanilang point guard. Pinili nilang panatilihin si Fox at ipinagpalit si Haliburton sa Pacers 3 taon na ang nakalipas. Kahit na nakuha ng Sacramento si Domantas Sabonis sa trade, mas naging panalo ang Indiana sa transaksyon. Sa katunayan, wala na rin si Fox ngayon sa Kings. Hindi naging madali para kay Haliburton ang maipagpalit, ngunit labis siyang nagpapasalamat sa naging takbo ng mga pangyayari. Naging karagdagang motibasyon ito para sa kanya. Sa tingin ko, sinusubukan ng mga dakilang atleta na humanap ng panlabas na motibasyon hanggat maaari at ito ang palaging gumagana para sa akin, ani ni Haliburton. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, hindi nito tinutukoy kung sino ako. Kilala ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng sino man para sabihing sino ako bilang player o bilang tao. Alam ko kung sino ako. Ngunit sa tingin ko, ang dagdag na pagdududa, ang dagdag na apoy, nakakatulong iyon. Pero medyo naiirita siya kapag tinatawag na small market ang Indianapolis. Pakiramdam ko ang pagiging nasa Indy, napakagandang lugar ito para sa akin, sabi ni Haliburton. Mas malaki ang Indy kaysa sa nakasanayan ko. Alam ko, sinasabi ng iba na ito ay small market o anuman. Pero hindi ako lumaki sa lugar na mas malaki pa rito o mas maraming pwedeng gawin. Kaya mahal ko ang pagiging nasa Indy. Napakagandang lugar ito para sa akin at sa aking pamilya. Nakatira na doon ngayon ang buong pamilya ko. Mahal namin ang pamumuhay doon. Napakasaya nito para sa akin. Hindi ko kailangan ang kinang at karangyaan ng isang malaking lungsod o kung ano paman. Nag-average si Haliburton ng 18.6 points, 9.2 assists, and 3.5 rebounds sa 73 laro sa regular season ngayong taon. Sa playoffs, tumaas ito sa 18.8 points, 9.8 assists, and 5.7 rebounds. Ngayon, ang batang lumaki sa maliit na bayan at nag-aral sa maliit na universidad ay masayang nasa malaking entablado. Sa sumunod na balita naman, malaking bahagi ng maagang off-season ng NBA ngayong taon ay umiikot sa star ng New Orleans Pelicans at former number 1 overall pick na si Zion Williamson. Matagal nang nakikipaglaban sa mga injury ang all-star forward sa mga nakaraang season, ngunit ngayon ay hinaharap niya ang mga bagong paratang mula sa isang dating kasintahan kasabay ng mga usap-usapang siya ay maaaring matrade. Nakapaglaro lamang si Williamson sa 30 laro ngayong season kung saan nagtala siya ng average na 24.6 points, 7.2 rebounds, and 5.3 assists.
Nahirapan ang Pelicans at nagtapos na may 21 panalo at 61 talo na siyang nagbunsod ng mga haka-haka tungkol sa posibleng pag-trade sa 24 na taon na player. Ibinahagi ni Shamit Dua, isang Pelicans insider, ang kanyang pananaw tungkol sa mga trade rumors kay Williamson. Sa isang episode ng In the NO, tinalakay ni Dua ang mga posibleng kapalit na alok mula sa ibang teams para sa star sa kabila ng kinakaharap nitong mga paratang. Nagte-text lang ako ng random na executive sa buong liga, sabi ni Dua. Ito ay puro spekulasyon, ano? Hindi ito ang sinasabi nilang, ito ang gagawin namin. Hulaan lang nila ito. Literal lang akong nagtatanong ng direkta, tipong, may team ba na papatol kay Zion kahit na parang may 10-foot pole kang hawak? At tila may pangkalahatang pananaw na, kagaya noong kaso ni na Derrick Rose at Kristaps Porzingis, may mga teams na hindi gaanong iniintindi ang reputasyon hanggat may sapat silang impormasyon na maaayos ito sa labas ng korte at hindi kakapit ang mga paratang. Nagbigay rin si Dua ng halimbawa ng posibleng trade offer mula sa Miami Heat. Magkakaroon ng mga team na hindi alintana ang issue, pero kadalasan, ang mga team na ganoon ay desperado na. At dahil desperado sila, hindi rin sila magbibigay ng anumang mahalagang asset, sabi ni Dua. Kaya ang kapalit mo lang ay mga masamang kontrata at malamang ay walang draft pick. Kung may pick man, huli na yon sa round. Halimbawa na lang ay sina Andrew Wiggins at Duncan Robinson kapalit ni Zion at kaunting salary filler para mapantay ang trade. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa huling balita, hindi habang buhay maglalaro sa NBA si Stephen Curry. Ang produkto ng Davidson ay mayroon ng 4 na kampyonato sa kanyang pangalan, ngunit umaasa pa rin siyang makadagdag pa ng isa bilang pangwakas na korona sa isang kamangha-manghang karir. Hindi nakalaro si Curry sa postseason ngayong taon dahil sa 1-grade hamstring strain, dahilan kaya't hindi nakapasok ang Warriors sa mas malalim na bahagi ng playoffs. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isang produktibong offseason, maaaring bumalik ang Dubs sa mas magandang posisyon sa susunod na season. Ayon kay Bobby Marks, dapat nang tapusin ng Golden State ang ugnayan nila sa isa sa mga 4-time NBA champions upang bigyang daan ang posibilidad ng pagkuha kay Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Kung paano ito mangyayari, malamang ay kailangan mong i-trade si Jimmy Butler o si Draymond Green, sabi ni Marks noong Miyerkules. Ganun lang ang paraan. Walang senaryo kung saan maaaring mapasama si Giannis at manatili pa ang 3 pangunahing player sa roster. Pagkatapos ng matapang na pahayag ni Marks, nagbigay rin ng saloobin si Jay Williams, isa pang analyst ng ESPN. Well, Bobby, ito ang masasabi ko, ani ni Williams. Salamat sa serbisyo nyo, Draymond Green at Jimmy Butler, paalam. Bagay na bagay si Giannis sa Bay Area. At kung may isang perpektong paraan para bigyang pagpupugay si Curry sa kanyang pamamaalam, iyon ay kasama si Giannis. Si Antetokounmpo ay open ng lisanin ang Bucks dahil sa pagkadismaya sa direksyon ng team. Kung matrade siya sa Warriors, may tsansa siyang magkampiyon muli kahit kailangan isama si Draymond Green sa trade. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?